Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 185. Our verse for today, Psalms chapter 130 verse 5 and 6. Ay nasabi rito ay, aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kanyang salita ay umaasa ako. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon, ng higit kaysa paghihintay ng bantay sa umaga. Oo, higit kaysa bantay sa umaga. Nasa mundo tayo ngayon kung saan parang ang hirap-hirap maghintay, di ba? Yung pipila ka, o kaya traffic, di ba, mga ganyan. Isa sa mga ayaw na ayaw natin is yung nag-iintay. Kaya nga, alam mo sa mundo ngayon, ang dami ng mga instant noodles, instant coffee, di ba? And gusto lagi natin mabilisan. Pag may kailangan ka, i-google mo lang or search mo lang, nandiyan na, di ba? Hindi kagaya dati. Walang exempted sa atin. Even me, lalo na pag nagmamadali ka, di ba? Ayoko nung parang nag-aantay. In other words, hindi madaling maghintay. Kapag halimbawa nagpapagaling tayo, gusto agad natin gumaling, di ba? Or gusto natin agad makapunta tayo sa papupuntahan natin. Gusto lagi natin pag yung may pinaayos tayo, maaayos agad, di ba? Parang kulang na lang magicin. Or minsan, meron tayong pinapanalangin sa Panginoon na gusto natin agad-agad ibigay sa atin ng Panginoon na para bang ang Diyos ay isang genie. Nakatapos lang ng 4-day prayer and fasting namin sa church. And ayun nga, napag-usapan doon yung day 4 is about doon kay Naaman na 7 times siya naglublob bago siya gumaling dun sa kanyang leprosy, di ba? And sabi doon, paano kaya kung isa sa mga tumatak sa akin, paano kaya kung 6 times na paglubog niya hindi pa rin natatanggal yung leprosy niya? Paano kaya kung umayaw siya, no? And marami sa atin, ang tagal na nating nagpe-pray ng isang bagay, pero hindi pa rin siya binibigay ng Panginoon, di ba? Maaaring yung iba sa atin nasa unang lublob pa lang, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, pang-6 na lublob, di ba? Pero ang kagalingan natin ay laging nandun sa sinabi ng Panginoon na maglublob ng 7 times, di ba? Kung tayo yung nananalangin ngayon, hindi ko na sinasabi na manalangin tayo ng 7 times. What I mean is, kung ano yung sinabi ng Panginoon, wait, di ba? Wait, mag-wait tayo. The real test of faith is nandun yan sa paghihintay natin, dun sa tugon ng ating Panginoon. Ang sabi doon sa binasa natin, di ba, yung buong kaluluwa niya mag-aantay sa Panginoon. Yung paghihintay natin sa Panginoon is never naging pagsasayang ng oras. Tandaan natin yan. Merong right timing ang Panginoon at yung pag-aantay natin sa right timing ng Panginoon is never na masasayang. The waiting season is a trusting season. Kaysa mamroblema tayo, kaysa mag-alala tayo or mag-worry tayo, 'di ba, sa mga nangyayari or mga inaantay natin. Why not trust God? Bakit hindi natin isurrender na sa Panginoon ang lahat? Kagaya ng Psalmist, maghintay tayo na may confidence, hindi dahil dun sa sitwasyon na pabago-bago, 'di ba? Pabago-bago yung sitwasyon eh. Pero ang confidence natin dun sa Diyos na hindi nagbabago. Yung mga pangako niya na tinutupad niya, at once na sinabi niya sa bawat isa sa atin, mangyayari yun. Yung verse 6, napaka powerful yung verse na yun. Kasi nung panahon nila, wala pa namang orasan. Alam mo yun? Wala pang orasan nung panahon nila. Hindi kagaya ngayon, umaga, pag sinabing umaga, mga bandang alas 4, alas 5, alas 6, di ba? Alam mo na sisikat yung umaga. Pero nung panahon nila, once na nagdilim, hindi mo alam kung kailan mag-uumaga, kinakailangan mo siyang bantayan. Kaya sabi doon, maghihintay ako kagaya ng watchman na inaantay yung morning. Imagine that, na hindi nila alam kung kailan darating yung umaga, pero alam nila darating yung umaga. Nawa ganun din yung bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung kailan yung kasagutan ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan yung pagkilos ng Panginoon, pero alam natin na God is good, mahal niya tayo, at lahat ng mga mangyayari ay para sa ikabubuti natin. Ikilos ang Panginoon someday, hindi lang natin alam kung kailan, pero kahit hindi man natin alam kung kailan, pagkatiwalaan natin na ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay laging merong perfect timing. Maaaring kagaya ng isang bantay o isang watchman,
na wala pang relo. Nag-aantay tayo kung kailan magsa-sunrise, di ba? Maaaring napakatagal ng gabi para sa atin, pero alam natin na magsa-sunrise. Hindi natin nakikita, pero alam natin na balang araw, sisikat din yung araw. Because the God that we believe in, the God that we are serving and worshiping, is a way maker, miracle worker God, a promise keeper, and the light in the darkness. Kahit gaano pa kadilim yan, sisikat pa rin ng liwanag. Ngayon isipin natin, ano ba yung inaantay natin ngayon sa Panginoon? Kung tatanungin natin sarili natin, ano nga ba yung inaantay ko sa Panginoon ngayon? Tapos isipin natin, nakadepende ba yung confidence natin doon sa inaantay natin, doon sa nangyaring circumstances? O nakadepende to doon sa perfect timing ng Panginoon? Gaano ba tayo ka-faithful sa Panginoon habang nandun tayo sa season of waiting? Naalala ko yung parable of the 10 virgins. Kasi yung 5 doon nakapasok, yung 5 hindi eh. Pero 10 silang nag-aantay, di ba? So meaning, hindi lahat ng nag-aantay faithful. Mayroong mga nag-aantay na hindi faithful. Masama tayo dun sa mga faithful na nag-aantay sa pagdating or pagkilos ng Panginoon. Maghintay tayo sa Panginoon ng buong puso, magtiwala tayo dun sa right timing niya, at naka-anchor yung ating pananampalataya sa kanyang salita at pangako sa atin. And patuloy tayong maghintay kahit hindi pa natin nakikita yung kasagutan. Kagaya ng watchman na buong magdamag or buong dilim naghihintay siya. Kahit puro kadiliman yung nakikita natin, someday masasaksihan din natin ang pagsikat ng bagong umaga. So God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundo.